Mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, ito, pag-usapan natin. Dahil pinasok na nga po ng Bureau of Custom ang bahay ni Ma'am Sara Diskaya nga lang. Hindi ni VP Sara Duterte. Iba talaga, no? Kapag mga Sara, oo, nakakadala, no? Yung mga pangalang may Sara. Kasi yung isa, Sara na magnanakaw, at the same time, may Sara din na ganun din. 'Di ba? Tapos, inuulan din sa Kaban ng Bayan. Grabe talaga mga Sara, no? Nagkaroon tayo ng tawag dito ng trauma. Dito nga po sa pangalang Sara. So, ngayon nga po mga minamahal, hinainan ng warrant of arrest. Yes, tama yung narinig ninyo. Hinainan ng warrant of arrest itong si Sara Diskaya. Kasi, hinahanap at binabantayan ng BOC ang 12 luxury vehicles na nandoon sa kanilang pamamahay. Kasi allegedly, baka wala itong tinatawag na verification of any entry, kaya medyo makikitaan siya ng probable cause na maybe baka hindi siya nagbabayad or hindi niya nabayaran ang import duties and taxes, mga minamahal. Iba pa dyan yung sa registration ng LTO. Actually, sa video na napanood natin kay Ma'am Corina Sanchez, 40, diba, vehicles ang meron sila. And then eventually, naging 28 na lang. Oo, doon sa hearing. Tapos nung binisita na ng BOC, naging 12 na lang. Oo, yung nasa kanilang papers. Tapos nung nandoon na sila mismo, sa actual na bahay, 2 na lang. So, nasaan na ang iba? Ang tanong, meron bang nagtitimbre? Tanong lang, meron bang nagtitimbre? Baka kasabwat din dyan yung BOC. Kasi yung magiging kaso ni Sara Diskaya mukhang patong-patong. Smuggling, ano pa ba? Corruption, plunder. Yan, dami, no? So ngayon, basahin natin tong sinabi ni Jinggoy Cutie. Sabi mo kasi sa interview mo, 40 yung kotse mo na luxury cars. Ngayon, sinabi mo 28 lang. 28 po yung luxury cars, pero may service cars kami na under the name of the company. This is for me, sabi ni Jinggoy Cutie. And for all the Filipino people watching this unbelievable to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Tapos pera ng gobyerno. Nasaan ang konsensya mo? Naku po. Talagang bagay dyan si Jinggoy Cutie na mag-imbestiga, no? Kasi nanggaling din sa isang taong plunderer. At least nagbago. Diba? Kahit pa paano, nagbago si Jinggoy Cutie. Alright, sige. Meron akong kita sa inyong video, mga minamahal. Dala mo yung mga bata sa bubuk. Eto. Okay. Saan na ba yun? Okay. Rolls-Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po. Wala na po yung Rolls-Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. Nandyan ho ba mga Diskaya? Wala pong mga representative lang po nila ang kumarap sa amin. Sir, para po alam nyo, may nakita ko kami 2 unit right now. Yung Land Cruiser po and yung Maserati Levante. And then yung Land Cruiser po na SC300. Yun po yung currently at the property. Yun hong 12. Yung iba po, hindi po namin nahanap. Wala po kami nakita dito. So, wala na po yung Rolls-Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. As in, sa buong complex, sa buong compound, wala na po? 2 floor lang po yung inakyat namin kasi doon lang po yung search warrant natin. So, rinig ninyo, mga minamahal, wala na.
nawawala na. Nasaan kaya itinago? Tanong lang. Diba? Siyempre, magtataka tayo at the same time, magtatanong. Saan itinago? Yung Mercedes, sports cars, may sports cars ba? Diba? But anyway, saan na nila ito dinala? Actually, parang feeling ko baka yung BOC is parte din, 'di ba? Mga amigas-amigos nila. Yung kunyari sasabihin, "Oy, isa-search warrant ka namin." Pero bago pa 'yan, tinimbrihan na. "Madam, magse-search warrant kami sa bahay nyo. Alisin na ninyo yung mga kotse ninyo diyan. 'Di ba? Itago na ninyo kung saan mang lupalop, 'di ba?" So, feeling ko ganun So, dapat yung BOC, imbestigahan din. Actually, ito din yung nakakatawa. Dapat, bakit ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob or bakit ngayon lang nag-imbestiga, right? Mga minamahal, ba't ngayon lang nag-imbestiga ang BOC? Diba dapat noon pa yan? Dapat nung bago pa man nagkaroon ng hearing, dapat noon pa yan tiningnan. Kasi diba, nakakalula yung mga ganyang klaseng amount worth 15 billion para lang sa kotse. All over, lahat lang para sa kotse. 'Di ba? May nag-comment, sabi sa akin ni Bel, pinaka-importante naman doon yung payong, sayang. Paano ba yan? Naisahan at naunahan na naman kayo. Kakabilib talaga kayo mga pagong. So, pinangalanan pa nga yung pagong, yung BOC, yung mga nag-grade. Actually, totoo. Dapat before pa na mag-hearing, yung sa interview pa lang, ni-raid na ng BOC. Para, di ba, nakukuha, nalalaman kung meron ba yung import entry, kung meron ba yung verification. Dapat, noon pa, bakit usad pagong? Tanong lang, bakit usad pagong? Di ba, mga minamahal? Alright, so kayo. Ano pa yung mga comment dito? The fact na tinago nila yung mga cars means they did not pay the proper taxes for those cars. Sabi sa atin ni Loca Bella. Maybe. The fact na tinago nila, the fact na meron silang tinatago. You can run, but you cannot hide. Yun yung ibig sabihin ng motto natin today. 'Di ba? So, may CCTV din naman ng Pasig at buong NCR. Maybe sana matrack. Kung po pwede, 'di ba? Ma-track lahat ng paglabas or pag-ikot-ikot ng mga kotse nila. And then, anong gamit din ng CCTV ng bahay nila? Syempre, need din ng permission in the first place. 'Di ba? Alright. So, anyway, yun po. Doon sila nalaglag sa interview ni Julius Babaw. Nakakaloka. Meron din palang good side ang interview. Noong una pikon na pikon tayo. Pero here, ito, ang ganda ng kinalabasan. Nalaman natin kung gaano karangya at kasarap ang kanilang buhay. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lang.